Maxine's POV. Sa hindi ko inaasahang pangyayari, bigla-bigla na lamang itinapon ni Pancho ang envelope na hawak-hawak niya. Explain for what? Malakas ang boses sabi niya sabay paglaki ng kanyang mga mata, nalata ang galit sa kanyang pagkakatitig sa akin. Nagulat naman ako at nanlaki rin ang aking mga mata. Calm down, love. Magpapaliwanag ako, okay? I'm sorry. Ipapaliwanag ko naman to, naghahanap lang ako ng tamang at magandang tiyempo para sabihin sa'yo to. Aalis ka na pala papuntang London. Subalit wala ka man lang balak na ipagbigay alam sa akin? Bakit may tinatago ka pa? Wika ni Pancho sabay pag-iiba ng tono ng kanyang pananalita. Hindi naman sa ganoon. Gusto ko namang sabihin sa ito, subalit kumukha pa talaga ako ng buwelo at lakas ng loob dahil alam ko na hindi ka papayag at baka magalit ka sa desisyon kong to. Trabaho lang naman yan, love. Para din naman to sa ating dalawa. Paliwanag ko pa sa kanya habang balisa at di na mapakali sa aking kinitatayuan. Bakit mo tinago? At kailan mo balak sabihin sa akin ang tungkol dito? Kapag wala na ako at nakalis na ako ng bansa? Doon mo babalak na ipagbigay alam sa akin ang tungkol dito? Kung hindi ko pa makikita to, hindi ko rin pala malalaman na pupunta ka na pala ng London? Ngayon sabihin mo sa akin kung sinong hindi magagalit dito. Sabay upo sa kama ni Pancho habang humihinga ng malalim. Dahan-dahan ako lumapit sa kanyang kinaupuan. I'm sorry, love. Sasabihin ko naman sa ito at wala naman akong balak itago sa iyo yan. Paliwanag ko pa sa kanya habang may lungkot ang tono ng aking pananalita. Bigla niya akong tilitigan na masama. Look, Maxine, sa sunod na araw ng alis ko, tapos ngayon ko lang malalaman ang patungkol dito? Is this a surprise? Wow, damn surprise. Napakamot ako sa aking ulo habang balisa sa ano pang pwedeng ipagpaliwanag o sabihin sa kanya. Aalis ka din naman na. Wala naman siguro masama kung pupunta ako ng London para doon magtrabaho. Total hindi naman tayo magkakasama dito sa Pilipinas. Pangarap ko to, love. Matagal ko na tong pangarap at ito lang pagkakataon ko para matupad ang pangarap ko. Sabay upo sa kanyang tabi habang pinagmamasdan siya sa kanyang magiging reaksyon sa aking sinabi. May trabaho ka naman dito sa Pilipinas. Bakit pa kailangan pumunta ka ng London, ha? Ani pa ni Pancho sabay napahawak sa kanyang noo, dulot ng labis sa pagkabahala. Love naman, no. Imagine mas triple ang sweldo ko nun sa London kumpara dito sa Pilipinas. Trabaho ang pinunta ko sa London at wala nang iba pa. It is my long time dream to come true. Come on. Paliwanag ko pa. Sige, mapilit ka. Gusto mo palagi ikaw masusunod. At umalis si Pancho palabas ng kwarto nang walang paalam. What? Come on. Okay, fine. Is this what you want? Pasigaw ng pagsabi ko sabay pagdadabog. Hindi na tumungo ng opisina si Pancho dahilan sa pag-aaway naming dalawa. Pagkatapos sa isang oras lumabas ako ng kwarto at bumaba para hanapin si Pancho at kausapin. Pagkababa nakita ko si Pancho nakaupo lang sa sofa habang nakatingin sa labas ng bintana at tila tulala lang. Love? Sabay dahan-dahang lumapit sa kanya. Okay, I know galit ka sa akin at nagtatampo ka sa akin. I am sorry, please, pati na tayo. Para din naman sa ating dalawa itong pagpunta ko ng London. Please, pati na tayo, love. Sabay niyakap ko siya at tinalikan ng kanyang kamay. Please forgive me. Ilang saglit pa'y dahan-dahan akong tinignan ni Pancho. Hinawakan niyang buhok ko, tinalikan ng mga kamay ko. I love you so much. Agad ko siyang hinalikan sa labi. I love you so much, love. Please, pati na tayo. I'm sorry. Halika nga rito. Niyakap niya ako sabay halik sa aking pisngi, noo at labi. Naging maayos din kami ni Pancho matapos ng pag-aaway namin kanina. At napag-usapan namin na mabuti ang tungkol sa aking pagpunta ng London. At sa huli, pumayag na rin siyang makapagtrabaho ko sa London. Matapos noon, pumunta agad kami ni Pancho ng agency para sa pag-aasikaso ng kanyang mga papeles sa nalalapit na araw ng kanyang flight papuntang Singapore. March 3, araw kung saan naalis si Pancho papuntang Manila bago ang kanyang flight papuntang Singapore. Maaga pa lang pumunta agad kami ni Pancho sa airport para hindi siya mahuli sa kanyang flight papuntang Manila. Mauna si Pancho sa pag-alis samantalang maiwan muna ako dito sa Pilipinas dahil sa sunod na araw pa ang lipad ko papuntang London. Bukod pa roon may konting aasikasuhin pa ako dito sa aking trabaho tungkol sa aking pagre-resign. Sa airport ko saan nakanta na si Pancho umalis. So, paano love? Aalis na ako. Mamimiss talaga kita. Malungkot na wika ni Pancho, sabay tingin sa kanyang mga maletang dala. Ano ba yan, love? Parang iiyak ako niyan eh. Mamimiss din kita, love. Mag-ingat ka palagi ha at tawagan tayo palagi, ha? Ali ko pa habang emosyonal na nakikipag-usap sa kanya. Ikaw din, love. Mag-ingat ka rin dito.
Gayon din sa pag-alis mo papuntang London at mag-ingat ka rin doon sa pagtatrabaho mo. Huwag kang titingin sa iba, ha? Saad pa ni Pancho sabay halik sa akin noo. Baliw, syempre hindi ko magagawa yun. Alam mo namang mahal na mahal kita at hindi kita kayang pagpalit sa iba. At ikaw? Naku, oras talagang malaman kung may milagro kang ginagawa. Naku. Sabay pagtaas ng kaliwang kilay habang tinitingnan siya ng kakaiba. Ano ka ba naman, love? Hindi ba ang sabi ko sa iyo na hindi ako maghahanap ng iba? Dahil ikaw lang sapat na at di kita pagpapalit kahit kanino man. Dahil ikaw lang talagang pwede rito sa aking puso. Asahan mo yan dahil mahal na mahal kita. Wika pa ni Pancho sabay ngumiti sa akin. Biro lang, love. Naniniwala naman ako sa'yo at alam ko naman, hindi mo gagawin sa akin yan. Mahinang boses sa sabi ko sabay buntong hininga. Syempre naman, love. Hay, 2 taon pa bago tayo ulit magkikita at magkasama, love. Pero kaya natin to, hindi ba? At strong tayo, di ba? Oo naman, love. Kaya natin to. Mag-aaway man tayo subalit hindi maghihiwalay. Sabi ko pa sabay ngumiti. I love you, love. I love you too, love. Sabay halik sa pisngi at saka sa labi. Ilang minuto na lang natitira at aalis ng eroplanong sasakyan ni Pancho papuntang Maynila. Paano, love? Hanggang dito na lang pag-uusap natin. At di magtatagal aalis ng eroplano. Ingatan mo palagi ang sarili mo, ha? Papakasalan pa kita. Wika pa ni Pancho sa akin na siyang dahilan para maging emosyonal ako. Hihintayin ko yon, love. At ikaw din. Ingatan mo palagi ang sarili mo. Sige na, pumunta ka na ron at baka maiwan ka pa ng flight mo. Wika ko habang pinipigilang pumatak ang aking mga luha. Dulot ng lungkot na aking nadarama dahilan sa kanyang pag-alis. Bye, love. I'm gonna miss you. Ano ba? Maiyak ako niyan eh. Para ba namang di na tayo magkikita? Sige na, umalis ka na at aalis na mamayang eroplano. Niyakap ako ni Pancho na mahigpit sabay halik sa aking mga labi. I love you so much. Aalis na ako, love. Umalis si Pancho at sumakay na escalator paakyat. I love you so much, love. Paalam. Sabay kaway kay Pancho at nagbigay na isang flying kiss para sa kanya. Maya-maya lang din umalis ng eroplano sinasakay ni Pancho. Umalis na rin ako pauwi sa bahay ko habang may lungkot na makikita sa aking mukha kasabay ng pagpatak ng aking mga luha dahil sa aking pangungulila sa kanya. Ilang araw nagdaan, dumating na rin ang araw na aking pinakihintay, ang aking paglipad patungong London. Sa Manila Airport habang nakanda na ako sa aking pag-alis papuntang London. Here I come, London. See you in a bit. Sabay hinga na malalim habang excited na sa aking pag-alis. Pagdating ko ng London, sinilubong agad ako ng aking best friend sa airport kung saan halata rin ang excitement sa kanyang mukha na makikita na makarating ako ng London. Pansamantala muna ako nakatira sa bahay ng aking kaibigan na si Jane habang di pa ako nag-uumpisa sa aking trabaho. Kasama ko rin ang boyfriend niya sa bahay nila. Actually, engaged na silang dalawa kung kaya't nagsasama na sila sa isang bubong. Matapos sa aking naging training sa IC London Hospital, nagsimula na rin ako magtrabaho bilang isang regular employee kasama ng aking kaibigan na si Jane. Naging maganda naman ang buhay at trabaho ko sa London. Naging komportable ako at sobrang naging masaya ako sa aking trabaho. Kahit mas marami akong trabaho dito sa London kumpara sa Pilipinas, sulit na sulit naman sapagkat malaki ang sweldo ko dito sa London. Gayon din si Pancho, naging maganda rin at maayos ang trabaho niya bilang isang piloto sa Singapore. Kahit mahirap na malayo kami sa isa't isa, kailangan tiisin at kakayanin. Ganyan talaga kapag mahal naman mo isang tao, handa ka magsakripisyo at maghintay kahit gaano man to katagal. Araw-araw naman kami nag-uusap ni Pancho at nagkikita kahit na sa video call lang. Kahit papaano na ibsan namin ang pangungulila sa isa't isa. At sa kagandahang palad kahit papaano, naging maayos din at naging maganda ang takbo ng aming relasyon ni Pancho kahit LDR kami o long distance relationship at maraming mga hamon at pagsubok sa buhay na dumarating. Lumipas pa mga ilang araw at buwan. Matatag pa rin kami sa isa't isa. Ayun nga lang at di mawawala ang minsang pag-aaway dahil sa selos at ang pagdududa o paghihinala namin sa isa't isa. Pancho's POV. Sa dormitory ni Pancho sa Singapore kung saan matiim siyang nag-iisip habang nakahiga sa kanyang kama. Oh man, why you look like having a problem? Is anything wrong? I think you haven't argued together with your girlfriend. Tanong pa ng isang foreigner na kasamahan ni Pancho sa trabaho. Yeah, a little bit but we're okay. I love her so much that's why I will try to understand her even though sometimes I cannot understand her. Sabi pa ni Pancho sabay inisip ako. Nako pare, kung ako sa'yo sumama ka sa akin mamayang gabi dahil magdidisco kami.
Paanyaya pa ng Pinoy na kasamahan ni Pancho sa kanyang dorm. Magdidisco? At sino naman ang kasama ninyo? Pagtatakang tanong ni Pancho na tila napapaisip. Sino pa ba? E di tayo lang? Ano ka ba? Sige na. Sumama ka na maibsan naman yung lungkot at pangulila mo sa girlfriend mo. Marami pa namang bebot na magaganda at sexy doon. Sambit pa na isa pang kasama ni Pancho. Naku pare, tumigil ka nga dyan. Ikakasal ka na. Sabi pa ng isang Pinoy sa lalaking kausap ni Pancho. Oo nga. Ngunit tayong mga lalaki, kailangan talaga natin ng parausan sa buhay. Tingnan mo naman, kalahating taon na tayo dito sa Singapore at malayo sa mga mahal natin sa buhay. Kalahating taon na rin nananahimik ang mga alaga natin. Sabihin na nga nating mahal natin ang mga girlfriend natin o mga asawa natin. Subalit kailangan din talaga natin minsan tumikim na ibang putahe. Wika pa ng lalaking kausap ni Pancho na si Jack. Loko talaga to. Oy, tumigil ka nga dyan, mahal ko. Ang girlfriend ko. At hindi ko gagawin sa kanya yon. Sambit naman ng isang kasamahan ni Pancho na si Harry. Sige, ikaw ba? Tahimik lang si Pancho. Di na sumagot sa pag-uusap ng dalawa habang iniisip ng hustong sinabi ng isa niyang kasamahan. Pagsapit ng gabi, abala ang mga kasamahan nila sa kanilang dorm sa pag-aayos ng kanilang mga sarili para sa pagpunta sa nasabing bar dito sa Singapore. Oy Pancho pare, hindi ka ba sasama sa amin ngayon? Aalis kami papuntang bar at magdidisco. Baka gusto mong sumama. Wika ni Jack sa bayaya kay Pancho na sumama. Oo nga naman Pancho, kanina ka pa dyan, nagmumukmok. Alawin mo naman yung sarili mo. Sige ikaw din. Minsan na nga lang tayo makakalabas at makakapaggala. Tapos ganyan ka pa? Kung ako sa'yo, magbihis ka na at aalis tayo. Sambit naman ng isa pang kasamahan ni Pancho na si Leo. Marami pa namang magagandang bebo dito sa Singapore. Sige ka. Napangiti naman si Pancho habang napapakamot sa kanyang ulo. Kayo talaga oh. At dahil sa pamimilit at pagayaya ng mga kasamahan ni Pancho sa kanya, naengganyo siyang sumama sa kanila para pumunta sa bar at magdidisco. Pumunta siya ng bar kasama mga kasamahan niya sa dorm. Sa bar pagdating nila makikitang maraming tao ang pumupunta rito at marami ding mga babaeng nagsasayawan sa gitna ng stage na halos nakahubot-hubad na. Dagdag pa rito ang mga lalaki naghihiyawan sa bawat sayaw at pagiling-giling ng mga babae sa kanilang harapan. Yung iba binabayaran nila ng pera habang nagsasayaw ito at nilalagay sa kung saang parte ng katawan ng babae. Nawili naman sa kakapanood ng mga nagsasayawang babae ang mga kasamahan ni Pancho. Samantalang si Pancho at ang matalik niyang kaibigan na kasama niya rin sa trabaho na si Harry ay nag-inuman lang sa dulo habang pinapanood ang mga kasamahan nilang nawiwili kakapanood ng mga babaeng kumikembot sa stage na tanging panty na lamang na iwang suot na saplot. Ilang saglit lang, habang abala sa pag-inom si Pancho, bigla-bigla si Maxine tumawag. Makailang ulit na ang dalagang tumawag sa kanya, subalit hindi pa rin niya magawang masagot ito. Hanggang sa panghuling tawag, sinagot niya. Maxine's POV. Hi love, are you busy? I'm calling you many times but... Nang marinig kong tila maingay sa lugar kung saan si Pancho naroon. Where are you? Bakit maingay dyan? Pagtatakang tanong ko sa kanya, sabay napapaisip ng gusto. Nandito pala ako ngayon sa bar, love. Kasama ko mga kasamaan ko sa trabaho. I'm sorry kung hindi na ako nakapagpaalam sa'yo bago ko pumunta rito kasi nalobat yung phone ko kanina. Kasama ko lang naman ang mga kasamahan ko at katabi ko ngayon dito si Harry, ang kaibigan ko. Paliwanag pa ni Pancho sa akin habang pilit pinapalakas ang kanyang boses para lang marinig ko tulad sa labis na ingay sa kanyang lugar. What bar? At nagawa mo pa talagang pumunta ng bar? What are you doing, Pancho? Are you insane? Galit na pagsabi ko sa kanya. Napilitan lang kasi akong sumama sa kanila, love eh. Kasi ako lang mag-isang may iwan sa dorm, kasama ko naman dito ang kaibigan kong si Harry. Nandito lang kami sa sulok, nagiinuman. Ani pa ni Pancho. Wala akong kaalam-alam, nandyan ka na pala sa bar. Tinawagan kita kanina, love, kaso hindi nagre-ring ang phone mo. Huwag ka namang magalit oh. Wala naman akong ginagawang masama dito. Nagiinuman lang kaming dalawa ni Harry. Ilang saglit pa, nag-video call naman ni Pancho. Dumating ang iba pa niyang kasamahan na may kasama nitong mga babae. Na siyang narinig ko, boses ng mga babaeng malapit lang kay Pancho. Bakit may naririnig akong boses ng babae dyan? Umamin ka nga, Pancho? Ano ba, love? Sa mga kasamahan ko yan, love. Maniwala ka naman sa akin. At habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap at pagtatalo namin ni Pancho sa video call, may babae na lang na bigla-biglang humalik sa kanyang pisngi na siyang hindi ko inaasahan na mangyayaring makita. Nagulat ako na sobra sa aking nakita
at aking nasaksihan kung paano siya halikan ng babae. Kaya't lubos na lamang ang aking pagagalit sa kanya ng gabing iyon, dahilan para mag-iba ang pagtingin ko sa kanya. Niloloko mo lang pala ako, Pancho. Sige, magsama kayo ng babae mo. Pareho ko ring nagulat si Pancho sa nangyaring paghalik sa kanya ng babae na siyang hindi niya rin inaasahang mangyayari. Love, maniwala ka. Hindi ko talaga kilalang babaeng yon. Nagulat lang din ako nang bigla niya na akong halikan. Love, maniwala ka naman no. Paliwanag pa ni Pancho. Ang balisa sa kanyang sarili sa paglabas ng bar para makausap niya ako ng mabuti at masinsinan. Gayon din na makapagpaliwanag siya sa akin ng mabuti. Alam mo, Pancho, nagtiwala ako sa'yo kaso sinayang mo lang ulit. Mas mabuti pang mag-cool off na muna tayo. Agad kong tinapos sa aming pag-uusap dalawa ni Pancho. Di ko na siya binigyan pang pagkakataon makapagpaliwanag sa akin dahil lubos ako na-disappoint sa aking nakita kanina sa video call sa pagitan nila ng babaeng hindi ko naman kilala. Yun na lamang ang huling sinabi ko sa kanya na mag-cool off na muna kami. Aminado kasi ako, nasaktan ako sa ginawa ni Pancho kahit na ilang ulit pa namin siyang sabihin sa akin na wala siyang alam sa nangyari na biglaan lamang nangyari ang bagay na yun. Subalit, isa na rin yung pagtataksil at pangloloko sa akin. Blinak niya rin ako sa iba't ibang social media account ko para hindi niya na ako magawang makontak pa. Dahil doon, ay huminto ang aming komunikasyon dalawa ni Pancho at nag-cool off nga kami ng halos mahigit 1 buwan. Pero kahit papaano, hindi pa rin tutumigil sa paghingi ng tawad sa akin at nagpupumilit na ayusin ang relasyon naming dalawa sa pamamagitan ng kanyang pagtawag sa aking kaibigan na si Jane. Mahigit 1 buwan din siyang hindi nagsawang tumawag at mag-chat gamit ng mga bagong gawa niyang account kahit na nire-reject ko lang bawat tawag at chat niya sa akin. Subalit dahil sinaawa ako at nakita ko naman kung paano ko pahalagaan ni Pancho at ang mga efforts niya para na makontak ako, nadama ko rin kung gaano ako kaimportante sa buhay niya. Kaya't pinatawad ko siya. Pinagpatuloy pa rin ang relasyon naming dalawa. Laking tuwa at pasasalamat naman ni Pancho nang muli kami magkaayos dalawa at bumalik sa dati ang lahat. Nagkabati na nga kami ni Pancho at bumalik sa dati ang relasyon namin. Lumipas ang 1 taon, na-promote kami pareho ni Pancho sa aming trabaho. Tumaas ang posisyon niya sa trabaho at ganoon din sa akin. Nagkaroon agad ako ng posisyon sa ospital na pinagtatrabahuhan ko. Kahit na 1 taon pa lang ako nagtatrabaho dahil sa mataas parati ang ratings ko at performance sa trabaho. Congrats sa ating dalawa, love. Pareho tayong na-promote sa ating trabaho thanks to our Almighty God. Masayang pagsabi ni Pancho habang ka-video call kami. Oo nga, love. Salamat talaga sa Panginoon at napakabuti niya. Konting tiis na lang, love, at matatapos na ang kontrata ko dito sa Singapore. Magkikita na rin tayo at magkakasama. Oo nga, love. Kaya tagal kong hinintay na dumating yan. 1 taon na lang ihintay natin, pareho, at muli na rin tayo magkakasama. Gusto ko pagkatapos sa aking kontrata, magpapakasal na tayo, love, na makabuklod na tayo ng sarili nating pamilya. Totoo ba yan, love? I can't wait to say I do. Promise yan, love, na ikaw na ang babaeng pakakasalan ko at makakasama ko habang buhay. At ikaw rin ang gusto ko mapangasawa pagdating ng panahon, love. I love you so much, love. I love you more, love. Kinabukasan sa IC Hospital, London, nang makita ko na Jane na panay ang ngiti habang nakatutok sa aking cellphone. Oy, parang iba ng ngiti natin ngayon na. Napalingon naman agad ako sa kanya. Andyan ka pala, Jane. Sabay ngiti. Para nakapagtataka ha? Bakit ngayon lang kita nakita ngumiti ng ganyan? I think may something. Aniya pa sabay napapaisip habang pinagmamasan ako ng mabuti. Wala masaya lang ako. Ano ka ba? Palagi naman ako nakangiti Wika ko sabay pagtaas ng aking 2 kilay. Hindi para kasing iba na yan. Aminin mo nga sa akin kung ang nasa likod niyang mga ngiti mo, ha? Umamin ka, Maxine. Pamimilit pa ni Jane sabay kiniti ako sa aking balakang. Napangiti ako habang iniisip ang aming naging pag-uusap ni Pancho kahapon tungkol sa kanyang sinabing pakakasalan niya ako. Kasi bigla na lang akong napangiti habang kinikilig. Kasi ano? Malakas ang talong niya habang naghihintay sa aking sagot sa kanya. Kasi si Pancho, pinangakuan niya kasi ako ng kasal. Sabi niya magpapakasal daw kami oras na matapos ang kontrata niya sa Singapore at 1 taon na lang matatapos ng kanyang kontrata. Paliwanag ko kay Jane habang kitang-kita sa aking mukha at reaksyon ang pagkagalak at tuwa sa aking puso. Nanlaki naman ang mga mata ni Jane sa kanyang narinig na sinabi ko. Oh my God! True na ba yan? Malakas ang boses at pagkakasabi niya
habang hindi makapaniwala. It means magiging Mrs. Gorospe ka na soon. My goodness. Can't wait, Maxine. I am so happy for you. Nakita mo na rin talaga ang the one mo at walang iba kundi si Pancho Gorospe. Wika pa ni Jane. Nahalata ang tuwa at saya niya para sa akin. Salamat, Jane. Masaya rin ako actually. Masayang masaya. Halos hindi nga ako makatulog na maayos kagabi dahil para na-excite ako. Masarap pala sa pakiramdam na pangakuan ka ng kasal. And yes, thanks to God, nakita ko na rin siya. And I really felt na siya na talaga, Jane. Ani ko pa sabay hinga ng malalim, habang umaapaw ang saya at tuwa rito sa aking puso. I am so happy to the both of you, Maxine. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap kong makaharap ang tao maging kabiyak ng iyong puso. Emosyonal ang pagsabi ni Jane sabay niyakap ako. Baka maunahan niyo pa ako sa pagpapakasal ko, ha? Dagdag pa kita sabay tumawa ng malakas. Napatawa naman akong bigla sa kanyang sinabi. Siyempre, mauuna ka, no? Sa sunod na buwan ka na kaya ikakasal. Samantalang ko isang taon pang bibilangin bago mangyari yon. Wika ko pa sabay nag-cross ng aking magkabilang braso. Nako, ang dali lang kaya ng panahon ngayon. At anong isang taon, subalit buwan na lang kaya ang bibilangin mo. Pangiting sabi niya na tila kinikilig pa. Oo nga no, parang di na talaga ako makapaghintay. Ano kaya yung feeling na nakasuot ka ng wedding dress habang lumalakad papuntang altar? Siguro masarap sa pakiramdam yun. Naku, na-excite talaga ako, Jane. Sabay hinga ng malalim, habang palihim na ini-imagine ang bagay na yun. Masarap talaga yun sa pakiramdam. Kita mo na ba? Na yan ang hinihintay ng lahat at yan ang napaka-special na araw para sa mga taong nagmamahalan. Tama na yung pag-i-imagine ko dyan. Baka hindi ka na makatulog yan sa gabi. Pabirong sabi pa niya sabay napatawa. Grabe naman to. Magtatrabaho na nga lang tayo eh. Sabay tumawa at nagsimulang bumalik sa trabaho. Nakalipas ang isang buwan, naikasal na nga si Jane at ang engaged boyfriend niyang si Jess. Kaya isa na ngayong masayang may bahay ang best friend ko. Dahil sa kasal na nga at unti-unti na nagbubuklod ng pamilya, sina Jane at ang asawa niya nagpa siya akong umalis sa kanilang bahay. Piniling magrenta na lang ng apartment para nang sa ganon magkaroon naman ng privacy ang mag-asawa. Kumuha ako ng apartment malapit lang sa aking pinagtatrabahuhan. Medyo malayo lang ng konti sa bahay ni Jane. As usual, palaging ako lang mag-isa sa apartment ko. It was Sunday in the morning kung saan naghahanda ka ng breakfast bago umalis ng bahay at pumunta ng department store para mag-grocery. Maya-maya lang, biglang tumawag sa telepono si Pancho. Hi love, good morning. How's your day? Kamusta ka na? Habang kausap ko siya sa kabilang linya. Ayos lang naman love, mag-breakfast muna tayo. Do you already have your breakfast? Mabuti naman kung ganon. By the way, tapos na ako mag-agahan. Well, that's good. By the way, kamusta ka na pala dyan? Pasensya ka na pala ha. Kung hindi ka nasagot ang tawag mo kagabi kasi sobrang pagod ko sa trabaho. Nakatulog tuloy ako ng maaga. No, it's okay. Naiintindihan naman kita dyan. Maikling sabi ni Pancho. Sa araw-araw dumaraan at sa mga buwang nakalipas, naging mas matibay ang aming relasyon ni Pancho. Binigay namin sa isa't isa ang lubos sa pagtitiwala hanggang sa mabilis lumipas ang isa pang taon. Naunang umuwi ng Pilipinas si Pancho at ngayong araw ng pagbabalik ko na rin sa Pilipinas. Excited na ako makita ang aking mahal sa buhay, ang aking mommy, daddy, at ang lalaking bumubuo sa aking pangarap, si Pancho. Sila ang susundo sa akin sa airport at habang nalalapit ang paglapag ng eroplano, lalo ko nasasabik makita sila. Maya-maya pa'y bumaba na ako, tinanap ko sila kung saan banda sila ng airport. Na makita kong mabilis tumatakbo papalapit sa akin si Pancho, niyakap niya agad ako na mahigpit. Kita ko sa mga mata ni Pancho ang kasabikan. Sa muli naming pagkikita sa nakalipas sa 2 taon nang magkalayo kami. Masaya ako nandito ka na rin, love. Mahal na mahal kita, Maxine. Mahal na mahal. Miss na rin kita, Pancho. At mahal din kita. Salamat at pinahal mo pa rin ako kahit noon. Lagi tayo nagkakaaway. Sa mga nagawang kasalanan ko sa'yo, sisiguraduhin kong babawi ako. Wika pa ni Pancho. Sabay hinalikan ako sa aking labi ng paulit-ulit. Mahal na mahal din kita, Troy. Asahan mong babawi ako sa lahat ng aking pagkukulang. Tama na pinatawad naman kita. Matagal na. Tsaka wala kaming kasalanan. Nagkataon lang na malayo tayo sa isa't isa at hindi pa lubos ang tiwala natin sa isa't isa kung kaya't puro hinala tayo. Pero naging maayos naman na tayo sa I love you so much, Maxine my love. I love you so much, Pancho my love. Ilang sandali pa'y napatigil si Pancho. Maya-maya lang may kinuha siya sa kaniyang bulsa.
na isang maliit na box. Laking gulat ko na lang nang buksan niya ito at isang singsing ang laman. Maxine, my love, will you marry me? Napatigil akong saglit. At lalo lumakas ang tibok ng puso ko dahil sa saya at tuwa na nararamdaman ko ngayon. Totoo ba ito, Pancho? Oo, totoong tuwa ito. Totoong totoo. Will you marry me, Maxine? Napayak akong muli hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang tuwa at saya. Yes, I do, Pancho. I will marry you. Agad na sinuot ni Pancho ang singsing sa aking kamay. Sabay na niyakap ako ng mahigpit at tinalikan sa labi. Parehong tuwa at sayang nararamdaman naming dalawa at masigabong palakpakan sa paligid ng narinig namin. Tila isang pelikula ang pinapanood ng mga tao sa airport. Napatawa kaming dalawa at muling nagyakap. Kahit gaano pa man, kahirap ang aming pinagdadaanan sa buhay, lalo na pagdating sa relasyon, ay pilit pa rin talagang pagtatagpuin ng tadhana. Hindi nga basihan kung gaano kahaba o katagal ang iyong relasyon o pinagsamahan. Paulit-ulit man kami mag-away at kahit na makahanap pa ng bagong karelasyon. Kung kami talagang tinadhana at nakalan para sa isa't isa, gagawa at gagawa talaga ng paraan. Ang Diyos, magkabalikan lamang kami. Ikinasal kami ni Pancho dito sa Laguna at mismo sa Hidden Forest ang naging venue ng aming kasal. Nagkatotoo naman ang pangako namin ni Pancho. Sa isa't isa, gagawa at gagawa talaga ng paraan ang Diyos. Napakakasalan niya ako kahit di naging madali ang lahat para sa aming dalawa. Nagsimula kaming bumuo ng pamilya. Sa Laguna, dito na namin piniling tumira malapit sa aming pamilya at napagkasundaan naming dalawa na hindi na muling umalis ng bansa kung saan pareho naming pinalago ang binuksan naming restaurant na may 4 na branches sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Di namin nakalimutan na magtayo sa General Santos kung saan nagsimula ang lahat para sa aming dalawa. Naging maganda at mapayapa ang pamumuhay namin ni Pancho hanggang sa mabayaan kami ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. Tunay nga naman talaga na kung para kayo sa isa't isa, gagawa talaga ng paraan ng tadhana upang kayong magkatuluyan sa huli. Nandahil sa one night stand, naging manghabang buhay ang pagmamahalan. Love is everywhere. Love is powerful.